Pinangunahan ni Manila 6th District Representative Benny Abante ang paghahain ng House Bill No. 1629. Ang panukalang naglalayong ipaliwanag, ideklara at patawan ng parusa bilang isang heinous crime o karumal-dumal na krimen ng extrajudicial killing o EJK. Una ng Dapat lang kasi para dapat may batas na tayong ganun mga pre, no? Kasi para hindi na maulit pa. 'Di ba? Hindi na maulit pa. At para yung naging sangkot diyan ng mga kapulisan or baka may mga hinire pa silang mga sibilyan noon ay dapat mapanagot na ngayon. 'Di ba? Ngayon pa lang dapat mapanagot na lahat. Bakit po? Para wala na pong umulit pa. Kasi ang importante po ngayon, yung buhay ng tao. Wala po tayong karapatang kumitil ng buhay ng tao. Wala po sa batas yan na pwede kang pumatay ng tao. Sasabihin mo, Ballpoint na, lawyer ka ba? Tanga ka pala, pukpukin kita nito eh. Hindi ako lawyer, pero alam ko, na wala pa sa batas natin na ang pumatay ng tao. Wala. Di ba? Hindi ka naman Saudi Arabia na pag nagkamali ka doon, buhay mo rin yung magiging kapalit. I think pugot ulo siguro doon sa Saudi Arabia. 'Di ba? Sa Pilipinas wala pang ganun. Kailangan po talaga itong mga hayop na mga tao na to, itong mga salot na to ay mapanagot talaga ito. Okay? Dapat lang talaga mapanagot. Kasi palala na po ng palala. Pati sana yung mga opisyal na nagbabanta sa kapwa nila opisyal ay dapat po maaksyonan agad. 'Di ba? Maaksyonan agad. Matanggal sa posisyon. Kasuhan. Mabulok sa kulungan. Dapat ganun po. Buti na lang po, meron tayong Abante, no, na talagang gustong fokusan po itong AJK na to, no? So tuloy po natin. Anyway, sa hindi pa nakapag-like sa ating video ngayon, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. O tuloy po natin. Naihain ang panukalang batas noong 19th Congress kasunod ng investigasyon ng House Quadruple Committee o Quadcom sa EJK sa anti-drug war ng Duterte administration. Kasama ni Congressman Abante sa nag-file ng legislative... Siyempre, si Sara Duterte, sangkot din sa EJK sa Davao City. Dapat wag pong kalimutan yan ng ating gobyerno. 'Di ba? Si Baste, 'di ba, nung naging na siya na si PBBM naging presidente. I think 2024 'yon. Anong sabi ni Baste? Huwag kayong mag-ano dito ng droga sa Davao. Kasi baka mamatay talaga kayo. And then kinabukasan may patay na. And then inimbestigahan ng gobyerno yung Davao City. Yung mga katrabaho ni Baste, mga bangag din pala, gumagamit din pala. Bakit buhay pa 'yon? Pero hindi nila kilala, patay na. Namatay. Ilang tao yung 7 ba yun? 7 tao? 'Di ba? Napakaano nila, napakayabang pa. Malinis daw yung Davao City, pero yun naman yung pugad talaga ng mga adik, yung Davao. Safe po yung Davao para sa mga malalaking tao, mga inchik na nagpapasok ng illegal diyan sa Davao. Sila yung safe, pero yung mga maliliit lang, hindi po sila safe. Yun po yung totoo diyan. Investigasyon ng House Quadruple Committee o Quadcom sa EJK sa anti-drug war ng Duterte administration. Kasama ni Congressman Abante sa nag-file ng legislative measure ang iba pang leader ng House Quadcom. Sa ilalim ng panukala, pagkitil ng buhay ng walang pahintulot ng legal na proseso ng hukuman ang EJK. Magpapataw din ito ng habang buhay na pagkakabilanggo sa mga opisyal ng gobyerno, ahente ng Estado o Nako, Sara Duterte, habang buhay mabibilanggo ito. Pag ito'y talagang naipatupad ito, habang buhay pong mabibilanggo yan. Nako, hiyari, no? Talagang iiyak si Sara dito. Bakit ko po nasabi na si Sara Duterte habang buhay na mabibilanggo? Bakit po? Di ba, may lumalabas po na issue at na lumabas na rin yan sa mainstream media na di umano si Sara Duterte sangkot po sa EJK diyan sa Davao City noong kapanahunan niya, noong mayor pa siya ng Davao City. 'Di ba? Oo. At syempre, si Basti din. Bakit? 'Di ba, sabi sa interview sabi ni Basti, papatay niya yung yung mga mag-a-addict diyan, mga gumagamit. And then gulat tayo kinabukasan, may patay na nga. 7 yata 'yun, 'di ba?
So ano yun? Ano yan? Panghabang buhay na pagkakakulong yan kapag napatunayan na talagang ginawa nila yon. Well, hindi pa naman napatunayan, pero yun yung lumalabas sa balita, sa mainstream media, di ba? Hindi pa naman napatunayan, pero sino ba yung mayor ng Davao City sa panahon ni Digong? Nung presidente si Digong, di ba? Si Sara Duterte. At ang Davao City po, talagang grabe, no? O, pati nga si Albayalde, kasali dyan eh. Di ba? O, tuloy natin to. Akalain mo, habang buhay na pagkakakulong, patay tayo diha. Patay tayo diha, Sara Duterte. Nako. Ang kumikilos sa ngalan ng pamahalaan na sangkot o naguutos ng ganitong uri ng pagpatay. Kung maisa sa batas, papatawan ng parusang habang buhay na pagkakabilanggo ang mapatunayan. Ayan na, kung maisa sa batas, papatawan ng panghabang buhay na pagkakabilanggo. Sana po, maisa batas na yan kasi, sigurado ako ang papayag niyan, yung mga taong hindi pumapatay. Pero kung ikaw, isa kang may kapangyarihan, pero pumapatay ka, hindi ka pabor dyan eh. Kasi ikaw yung tatamaan dyan. Di ba? O, tuloy natin. Nasa likod ng extrajudicial killing. Nagtatakda din ito ng monetary reparation para sa mga kaanak ng biktima ng EJK. Meron doon tinatawag na EJK board, di ba? Para meron tayong reparation sa mga biktima ng mga extrajudicial killings. Layon din ang panukalang makamit ang hustisya para sa mga biktima ng anti-drug war ng nakalipas na administrasyon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Nako, pag ito po yung naisabatas ito, unang-una sino yung hindi makakawala dito? Pamilyang Duterte po. Sila po ang unang makukulong bago po yung mga sanga. 'Di ba? Kaya magdasal po kayo, Sara Duterte. Kayo, magdasal kayo ng mga kampo ng kadiliman na hindi maisabatas yan. Kasi pag yan ay nasa isabatas na, hahabulin kayo ng gobyerno. No? Hanggang sa pagtanda ninyo. Tandaan nyo yan. 'Di ba? Mahalaga pa rin yung buhay ng tao. Pero yung kayabangan siguro medyo bawas-bawasan nyo kasi tumatawa kayo ngayon, bukas iiyak kayo. Nasa Biblia yan. 'Di ba? So ito naman mga pre, no, at bigyan po natin ito ng reaksyon. Malaking isda po na aresto. Incheck. Ay nako. Panoorin po natin ito. Leia, ano-anong mga kaso ang kinakaharap nitong si Tony Yang? Tony Yang. Ano to? Kapatid ni Michael Yang o kamag-anak ni Michael Yang? Kasi Yang eh. 'Di ba? Anong tinaguri ang most wanted person dahil sa sari-saring kaso, arestado ng Pasay City Police. Grabe, no? Ito na. Leia, ano-anong mga kaso ang kinakaharap nitong si Tony Yang? Magandang tanghali sa iyo, Ella, mga kasong falsification of public documents, perjury at maging paglabag sa paggamit ng mga aliases. Si Jan Ding Yang o Jan Ding Yang Falsification of public documents. Matinding kaso to. ay mayroong mga alias na Antonio Kim Maestrado, Antonio Kim at Tony Kim at alias Tony Yang ay naaresto sa ng Pasay City. Alas 6:11. Tingnan mo, itong ganitong klaseng mga incheck sa panahon ni Digong, lalo na pag nasa Davao sila, safe po sila. Sila po yung pinaka-safe na tao. Okay? Itong mga gumagawa ng illegal. Kapag ikaw gumagawa ka ng illegal, lalong-lalo na sa Davao mo ginawa at nandun ka sa Davao mismo, safe ka. Kasi ang Davao, para po yan sa mga drug lord, para po yan sa mga incheck na mga nagpapasok ng illegal dito sa ating bansa. Mahal na mahal po ni Digong yan. Mahal na mahal po ni Sara yan. Yung mga kulangot na mga incheck na yan. Mahal na mahal po nila yan. 'Di ba? Kaya nga Kaya nga talagang proud yung dito, no? Yung mga Duterte. Pag Davao City safe daw. Pero ang daming supply ng pulburon doon. Bakit po? Ito kasi yung pinoprotektahan nila, itong ganitong klaseng mga incheck.
Supplier eh. 'Di ba? 'Di ba tinawag si Digong na protector? Oh, pinuri pa si Michael Yang. Eh wala naman daw wala naman daw malinis daw si Michael Yang. Nung nagpalit ng administrasyon, naungkat yung baho ni Michael Yang. Oh, nga si Digong, 'di ba? Ay, detalye. Diyan sa William Street, Barangay 13, Pasay City. Ang Yang ay kasama sa iniimbestigahan ng Senado roon sa operasyon ng illegal na pogo sa bansa. Sa Senado din ito umamin na pineke ang kanyang birth certificate noong dumating ito sa Pilipinas. Oh, ayan O, umamin siya ha. Grabe, ang galing nilang mamiki ng birth certificate, no? At 28. Si Yang ay nagmamayari ng iba't ibang negosyo sa Pilipinas. Ella? Dapat itong mga negosyo na to, ano na po ito, mapatigil na. Kung ano mang klaseng negosyo yan. Kasi yung amo mismo, ito para sa akin lang naman, kahit legal pa yung negosyo dito sa Pilipinas, dahil illegal yung pagpasok niya dito, dapat pong matigil na yung mga negosyo na yan. Bakit po? Para wala nang wala nang, pag pinalayas mo yan, wala na siyang balikan pa dito sa Pilipinas. 'Di ba? So dapat po yung mga negosyong yan mapatigil na. Kasi illegal po ang pasok ng ng kulangot na hayop na inchik na to 'Di ba? Illegal. Hindi po legal, illegal. Oh. Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. So ayan maliwanag na po na panahon ni Digong, eto, take note panahon ni Digong, ang mga incheck ng mga drug lord, nagpapasok ng illegal dito sa bansa or kung ano pang illegal yan, suportado po ni Digong at safe po yung kanilang mga buhay. Pero pag ikaw ay jeepney driver, mahirap ka, mumurahin ka ni Digong. Putang ina nyo daw. Wala daw siyang pakialam kahit mamatay kayo sa gutom. Naalala niyo yung video na yon? Minura kayo ni Digong. Mga jeepney drivers. Mga DDS, baka nakalimutan nyo yan. Mga DDS na jeepney drivers dyan. Wala daw silang pakialam. Wala daw siyang pakialam kahit mamatay kayo sa gutom. Sabi ni Digong. Pero pag mga in-check, di ba? May mga kapangyarihan, may mga pera, may mga koneksyon. Mahal ni Digong yan. Oh, kaya nga ayaw ni Digong sa Amerika. Bakit? Galit po si Donald Trump sa mga adik. Yun po yun. Yung mga Amerikano, hindi naman nagpapasok ng illegal dito sa ating bansa. Ano bang mahilig magpasok dyan? Karamihan po, mga incheck. Yun po ang karamihan dyan. Diba? Kayo, ano sa tingin nyo mga pre? Kasi kung ako po yung tatanungin talaga, kawawa yung mga Pilipino sa panahon ni Digong. Bakit? Yung mga maliliit, pinagpapatay, pinapasok yung bahay. Bakit? May reward Hayahay yung mga kapulisan. Yung buhay ng tao, ginawang negosyo. Sino may pasimuno? Ang presidente ng Pilipinas na si Digong. Nakaraang presidente. Former president na si Digong. 'Di ba? Siya yung utak. Kaya maraming mga Pilipinong namatay. Kahit matino, kahit minor, wala po silang pinipili. Dinadamay po nilang lahat. Kasi, sabi nga ng mga tangang DDS, adik yan. Adik yan, walang karapatang mabuhay yan. Patayin yan, dapat lang. Kasi, ang adik nanggagahasa daw. Sabi ng mga tangang DDS. So, ibig sabihin, si Kibuloy, adik din yan. Di umano, mahilig manggahasa yan Sa tuwing papasok yung pag 10 oras na ng gabi. Ibig sabihin, si Kibuloy, adik din yan. Bakit buhay pa? Kasi nga, pag malaki kang tao, 'di ba? At demonyo ka, kakampi ka ng mga Duterte. Ganun lang kasimple 'yun. Ganun lang ka-basic 'yun. 'Di ba? Basic na basic. So hindi ko maintindihan dito sa mga tangang ito, na magpasa hanggang ngayon tanga pa rin. 'Di ba? Hindi po nag-iisip talaga. In short, bobo. So anyway mga pre, yun lang po yung ating video ngayon. Maraming salamat po sa pag-share ng ating video. Ayan pag-like, ayan syempre, huwag kalimutang mag-subscribe and ring the notification bell para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. Meron din po tayong TikTok, may Facebook po tayo. Ayan huwag po niyong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Ayan para
happy po yung lahat at magkita-kita tayo sa Facebook mga pre. So yan ha, kung may magpapaalam muna pansamantala, ingat po kayo lahat.